Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magbalik si David, buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka galing?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa kampo ng Israel," sagot ng lalaki. "Bakit? Ano bang nangyari?" tanong ni David. "Umatras po sa labanan ang hukbo at maraming kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," sagot ng lalaki. Nang marinig ito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan. Gayon din ang ginawa ng mga kasamahan niya. Tumangis sila, nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang mabuwal ang magigiting mong kawal. Si Saul at si Jonathan ay ulirang mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis sila'y higit pa sa agila, higit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Mga kababaihan ng Israel, kayo'y magsitangis sa pagpanaw ni Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang magigiting na kawal ay nabuwal sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonathan, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Ang magigiting na kawal sa labanay nabuwal. Ang kanilang mga sandata ay wala na ngayong kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan yon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawkayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then Jesus entered the house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, "He is out of his mind."